Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa mga galing sa Santa Maria Goretti. Nagdasal na tayo, ano po? Pero ibig ko pong hingin sa Diyos ang biyaya na nawa ay marinig natin ang mga bagay na dapat nating marinig. Makita natin ang mga bagay na dapat nating makita upang magawa natin ang mga bagay na dapat nating gawin. Ang tema na ibinigay para sa gabing ito ay hope. Hope. Alam niyo yung salitang hope? Hope. Para yung love, para yung faith, na napakahirap arukin. Ano po? Napakahirap arukin. Ang atin pong Santo Papa ay mayroong dokumento na sinulat na pinamagatang Hope does not disappoint. Ang pag-asa ay hindi nang bibigo. Nang bibigo. Ano po? Hope does not disappoint. Madalas ko po itong sinasabi na there are no hopeless cases, but sometimes there are hopeless people. Palaging may pag-asa. Kaya lang, ang tao ang siyang nawawala ng pag-asa. Maganda po sigurong itanong. Kasi habang kumakantay mga bata kanina, hindi ko maiwasan na magbalik tanaw. Ano po? Nung magsimula ang pandemic, ang bikaryato ng San Fernando de Dilao ay nagkaroon ng pagtatanod sa banal na sakramento dito at kami lang, mga pari lang kami. Mga pari lang kami. Ano po? Kasi bawal ang tao. At nung mga araw na yon, yun ay punong-puno ng katanungan. Hanggang kailan? Anong mangyayari? At nakaraos naman. Hindi po ba, nakaraos naman. At alam natin, ang daming namatay nung pandemya. Hindi po ba? Marami akong kaibigan na binawian ng buhay ng pandemya. Ang akin pong tanong, ibig ko simulan ang gabing ito sa tanong na, bakit hindi ka namatay? Hello? Sa dinami-dami ng namatay ng COVID, ibig ko itanong, at magandang kayo mismo nagtanong, sa dinami-dami, bakit hindi ikaw? Nakuha po ninyo? Ano sagot ninyo? Mas mabuti kayo? Mas mabait kayo? Mas madasaling kayo? Anong kasagutan? Hindi nyo pa time? Sino may sabi? Sabi ni Lord. Bakit? Yung mga nandun ba, time na nila? Di ba, Ibig ko simulan doon. At ibig ko na pag nilayan ninyo, bakit sila at hindi ako? Meron ba kayong higit na karapatan
May nagsasabi na mayroon pa kaming gagawin. Mayroon pang ipapagawa ang Diyos. Ay kung yun ang inyong sagot, ginawa niyo na ba? O alam niyo ba ang pinapagawa ng Diyos? O yung nauna ba, walang gagawin? Di po ba, ano? Ano ibig ko sabihin? Sadyang napaka-misteryoso ng buhay. Nung ako po ay na-stroke 2 years ago, at palagi ko itong kinukwento, kasi wala namang palatandaan na may stroke ako. Maayos ang blood test. Sabi ng doktor, maayos ako. Noong September 17, nagmisa ko sa umaga, nagkasal ako ng 3:00, at sa hapon, papuntang Mega Mall, kasi attend sana ng birthday. Pero, nung 5:15, sa tapat ng Mercury ng Pandakan, na-stroke ako. Na-stroke ako. Walang pakiramdam ang buong katawan. Nakakarinig, nakakapagsalita, pero hindi nakakakita. Completely paralyzed. At, bagamat naririnig ko, nung ako ay nasa Cardinal Santos ng 10:30 ng gabi, ang unang sinabi ng doktor na nakakita sa akin na tumatawag sa kaibigang kong doktor, Father Dave might not make it. Isipin nyo, normal na normal ang maghapon sa isang iglap, paralisado na. Gusto ko malaman anong itsura ng might not make it. At yung mga nandun, pagkatapos ng stroke at ako'y nakabangon na, tinatanong ko, ano bang itsura ko? Diba, ano? Naku, Father, nangingitim na ang inyong mga kuko sa kamay at paa. Ibig sabihin, wala ng oxygen. Malapit na, no? Malapit na. Ngunit, nung tinatanong ng mga kapatid kong pari, ikaw ba, naramdaman mo bang malapit ka ng mamatay? Naramdaman mo ba? Anong aking sagot? Hindi. Wala naman ako nakita kamag-anak na patay na sinusundo ako. Di ba? No? Kasi yun ang pakiramdam. Pag sinusundo ka na daw ng mga yumao, malapit ka na. Di ba ba? No? Kaya sinasabihan, huwag kayo sumama, huwag kayo sumama. Wala namang sumundo. Ano po? Wala namang sumundo. Pero, ano ang pero? Maliwanag sa akin na walang kasiguraduhan ang buhay. Walang kasiguraduhan ang buhay. Huwag niyong kakalimutan yun. Kaya tuwing tumitingin ako sa kabaong, dati, pag tumitingin ako sa kabaong, sinasabi ko sa patay, ikaw ngayon, ako bukas. Yan ang sinasabi ko pag nag-bless ako ng patay. Ikaw ngayon, ako bukas. Pero pagkatapos ng stroke, pag tumitingin ako sa kabaong, yung patay na nagsasabi, ako ngayon, ikaw bukas. Dahil walang nakakaalam. Walang nakakaalam. Ano ang isinasaad ng dokumento ng Santo Papa? Unang-una, ang pag-asa, ang central message ng darating na Jubilee Year 2025. Next year, ang tema ng Jubilee Year ay pag-asa. Ikalawa, ang pag-asa ay nakatuon sa pagnanasa na kung saan ang magagandang bagay ay darating kahit hindi ko alam ang bukas. Hindi lang ito
wishful thinking, hindi ito optimism, kundi ang pag-asa ay nakatuon sa katapatan ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang siyang dahilan kung bakit merong pag-asa. Ano po? Ang pag-asa, sabi sa dokumento, ay saan? Nakasalalay sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-asa ay nakasalalay sa pag-ibig ng Diyos. Sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Wala sa ibang bagay, wala sa gamot, wala sa pera, wala sa kalusugan, kundi sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Ano ang mga palatandaan ng pag-asa? Una, sabi ng dokumento, kapag ikaw ay mayroong pang pagnanasa ng kapayapaan. If you still desire for peace, then there is hope. Pag mayroon ka pang pagnanasa na tumulong, may pag-asa pa. May pag-asa pa. Pag mayroon ka pang pagnanasang tumulong, sa gitna ng kahirapan, maayos ang iyong pananaw, may pag-asa ka pa. Naintindihan po ninyo? Ibig sabihin, hindi ka pa sumusuko, may pag-asa ka pa. Hindi ka nawawalan ng pag-asa kapag mayroon kang karamdaman. Kahit may karamdaman, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Ito, mahalaga ito. Na pag tinitingnan mo ang kabataan, may nakikita ka pa rin pag-asa. Bagamat nakakatakot ayon sa pag-aaral, ano po? Sabi, isa sa 10 estudyante ng grade 5 hindi marunong magbasa. Isa sa 10 estudyante na grade 5 hindi marunong magbasa. Ano ibig sabihin nun? Nakakatakot yun. Nakarating ng grade 5 na hindi marunong magbasa. Pinagtatawanan natin, pero totoo ito. Dahil yung isang kaibigan ko, ng kanyang advocacy ay magbigay ng trabaho, sabi niya, alam mo, Father, mayroong 2 lalaki nagpipill up ng application form. Sabi ng isang lalaki sa kanyang katabi, pare, ano tayo? Mali o pemali? Hello? Naintindihan niya? Ay hindi yung grade 5, nag-a-apply na ng trabaho. Ano tayo? Mali o pemali? Sa inis, sabi niya, mga mali kayo, mga mali. Di ba? Nasaan tayo papunta? Di ba? Isusulat mo lang naman sex, M or F. Sinagot mo pa 3 times a week. Anong kinabukasan natin? Di ba? Oy, totoo ito. Di ba, ano? Kaya pag titingin ka ng kabataan, ano kaya ito? Alam niya kaya kung mali o pemali? Di ba? Ano lang ang wish ng maraming kabataan sa Paskong darating? Ano? Ang bagong iPhone.
Kahit walang ipon, basta may iPhone. Mahirap talaga, di po ba, ano? May pag-asa pa. May pag-asa pa kapag ang ating mga kababayan ay ano, kahit nahihirapan, para lang mairaos ang buhay, sinusuong ang pangingibang bayan. Mahirap maging migrante, pero isinasantabi ko ang lungkot dahil hindi ako nawawalan ng pag-asa na meron ako may dudulot na magandang kinabukasan sa aking pamilya. Ano lang malungkot na kwento? Alam po ninyo, nagpupunta ako sa Abu Dhabi at pang-apat na taong ko nang naimbitahan sa taunang rekoleksyon ng mga migrante sa gitnang silangan. Bakit ako nagpupunta doon? Kainit. Ang init. Ano po? May mga pagkakataon ng temperature 45. Parang malapit na sila sa impyerno. Oh, 45. Tapos ang pagkain mo, mga Indiano. Ano po? Indiano. Curry. Lahat maanghang. Ay syempre, pag nasa mission ka, alangan mang namimili ka, kakainin mo kung anong ibinibigay sa'yo. Di po ba? Ano? O, kinakain mo. Pagkatapos mong 1 linggo, amoy Indiano ka na rin. Natawa ako sa sarili ko kasi pag utot ko, amoy Indiano na. Di ba? Nagbigay ako ng recollection sa isang simbahan. Aircon palagi, aircon. Yung unang misa ko, sabi ko doon sa nag-aayos ng simbahan, how often do you clean your aircon? Sabi, regularly, Father, regularly. Sabi ko, your aircon smell. Sabi niya, it's not the aircon, Father, it's the people. Tinitiis mo yun. Bakit? Kasi meron kang pamilyang pinapakain dito. Pero ano malungkot na kwento? Yung kanilang mga magulang na nagtatrabaho sa gitnang silangan, 3 beses inuulit ang ulam para makapagtipid. Pero yung mga kamag-anakan dito, nasa eat all you can. Yun ang malungkot na kwento. Nagtitipid na nagtatrabaho, pero yung mga kamag-anakan dito, ano? Kumakagastos, akala mo, napakalalim ng balon ng pera, di po ba, ano? Panay ang post sa Facebook na sila'y kumakain sa labas. Pero ang kailang kamag-anakan sa ibang bansa, 3 beses iniinit ang ulam para makatipid. Pero, pasensya na kayo, puro pero, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Ano pa? Hindi nawawalan ng pag-asa ang mga tao tungkol sa matatanda. Isa tayo sa mga bansa na kahit mahirap, hindi pinapabayaan ang matatanda. May mga kwento na pangit, pero generally, hindi natin pinapabayaan ang matatanda. Pag dumating ang araw na pinapabayaan ang matatanda, ibig sabihin, nawawala na tayo ng pag-asa. Mahalaga na meron tayong pag-aaruga sa matatanda. Bakit? Dahil darating ang araw, tatanda rin tayo. Huwag niyong kakalimutan yan.
Kung gusto nyo ng mahabang buhay, ay talagang tatanda kayo. Kaya sinasabi ko yan sa mga kabataan, kung gusto nyong mahaba ang buhay, igalang ang mga magulang. Igalang ang matatanda. Mahalaga yan. Yan ang mga palatandaan ng pag-asa. Ano naman ang panawagan ng pag-asa? Ayon sa dokumento, ang panawagan ng pag-asa ay ano? Hari nawa, dumating ang araw na ang meron, ang higit na meron, ay matutong magbahagi ng kanilang kakanyahan. Ang higit na meron. Ano po sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? Walang sino mang mahirap na walang pwedeng ibigay at walang sino mang mayamang mayaman na walang kayang tanggapin. Kaya nga, nung ako ay nasa Goretti, nagpapakain ng street dwellers noon, kahit mahirap, kahit pandemic, anong aming sinasabi? Nagbibigay kami hindi dahil meron kami sobra, kundi dahil alam namin ang pakiramdam ng walang-wala. Nagbibigay hindi dahil merong sobra, kundi dahil alam mo ang pakiramdam ng walang-wala. Ako bilang pari, ako po ay merong personal na advokasya, apostolado. Ang ano yon? Tulungan ang mga batang seminarista at tulungan ang mga retirado at may sakit na pari. Bakit yun ang aking apostolate? Kasi yung pagiging seminarista, doon ako galing. Yung pagiging matanda, may sakit, retiradong pari, doon ako papunta. Doon ako papunta. Papunta na ako doon. Kasi nung bata pa akong pari, pag nagkikita-kita kami, ang tanong lang naman namin sa isa't isa, saan ka naka-assign? Saan ka naka-assign? Sinong kura paroko mo? Mabait ba? Yan ang mga batang pari. Pag medyo middle clergy, ang tanong, ano ng project mo? Saan ka kumukuha ng pera? Magkanong utang mo? Anong pinagagawa mo? Yan ang mga usapan ng middle clergy. Pag matandang pari na, hindi ko alam si Father Sunny, ay mas matanda ako sa kanya sa edad. Anong usapan? Pagkaupong ganyan, ang usapan agad, anong blood sugar mo? Nandun na ako. Nandun na. Anong maintenance mo? Nandun na. Hindi mo na pwedeng kainin lahat. Kasi, bawal na. Darating kayo doon. Ito lang ang aking paalala. Na ano? Yung mga nagpupumilit, di ba? Yung mga pasaway na sinasabihan ng anak, Nay, bawal sa yan. Konti lang. Di ba? Mayroong mga ganun, ano? Nay, bawal nga sa inyo. Konti lang. Titikim lang ako. Yan. Ano po? Nay, bawal nga. Anak, may gamot naman Yan. Di ba, na? Ganyan kayo, di po ba, na? Bawal. May gamot naman Nay, kahit may gamot, bawal. Ano sasabihin nyo? Patayin mo na lang ako. Kung ayaw mo akong pakainin. Di po ba, na? Ay, nako. Ano sabi ng doktor? Father, pag pinagbabawalan ka pa ng doktor, meron ka pang pag-asa. Yan. Huwag niyong kakalimutan yan. Pag pinagbabawalan ka pa ng doktor, meron ka pang pag-asa. Pero pag sinabi ng doktor, ay, pwede nyo nang kainin kahit ano. Hindi nakakatuwa yan. Ang ibig sabihin yan, wala ka ng pag-asa. Malapit ka ng mamatay.
Naintindihan po ninyo? Ay, huwag niyong kakalimutan ito, ha? Huwag niyong kakalimutan. Saan nakaugat ang pag-asa? Unang-una, sa ating pananampalataya na mayroong buhay na walang hanggan. Ano ibig sabihin nun, buhay na walang hanggan? Ha? Ibig sabihin, hindi ka na nawawalan ng pag-asa dahil alam mo ang Diyos ay makatarungan. Darating ang araw, sisingiling ka sa iyong pagkakamali, pagpapalaing ka sa iyong kabutihan. Dalawa lang ang pupuntahan natin, mga minamahal na mga kapatid, smoking or non-smoking. Pag kayo'y namatay, dalawa lang ang pupuntahan, smoking or non-smoking. Huwag niyong kakalimutan yan. Kahit naninigarilyo kayo dito sa lupa, sigurado kung ayaw niyo sa smoking area pagdating. Di pa ba, no? Kaya ayusin ang buhay. Ikalawa, ang muling pagkabuhay ni Kristo, ang sandalan ng ating pag-asa. Kasi kung hindi muling nabuhay si Jesus, ay walang pag-asa. Di po ba, no? Ibig sabihin, mamamatay lang tayong lahat. Pero muling nabuhay si Jesus, at yan ang ating pinanghahawakan. Pangatlo, ang kamatayan ay sadyang naghihiwalay sa mga minamahal at nagmamahal. Sa ayaw at sa gusto ninyo, darating ang araw, maghihiwa-hiwalay tayo. At hindi totoo yung, sasama. Hindi totoo yun. Huwag kayong maniwala doon. Ano pa? Sapagkat, hindi pa ako pari, naglibing kami ng aking kaibigan na kung saan ibababa ng kabaong, may humabol na matanda at sabi, sasama ko. Abay, naiyak ako. First time ako nakakitang meron sasama. Kaya lang, hindi naman nagpasabi. Hindi pwede kasi eksakto lang ang hukay eh. Di ba? Kaya nung ibinababa ang kabaong, itinaas uli. Yapos ang kabaong, sasama ko. Ay kaya lang, 3:00 ng hapon, ang init. Di ba? Naglilibing. O tama na po, tama na. Inilalayo. Sumisigaw, sasama ko. Nung binababa na, aba, nagpumiglas. Talagang sumoy. Ay tayo mga Pilipino, pag pinipigilan, lalong nagpupumilit, di ba ba na? Sabi ng mga kasama, bitawan nyo! Di ba? Sasama ko! Ang init-init. Kaya nung pangatlo, inilayo ang matanda, para mailibig na. Kasi nagagalit na yung sepulturero. Baba na! Ay, nako, ang matanda. Nakaalpas sa mga humahawak. Nakaikot na ganyan. Nakalimutan niya, hindi lahat ng carpet sa sementeryo may lupa pa. Kaya, pagdamba niya sa kabaong, napatungtong siya sa carpet na wala ng lupa, nabulasot ang matanda, napangudngod sa kabaong. Ay di napasama siya sa kabaong. Ano po? Taas ang 2 paa. Siyempre, walang tumatawa, di ba? Kasi libing walang tumatawa. Pinipigil ko ang sarili ko, Panginoon. At nang tinayo ang matanda, ang sinabi, minura kami lahat, minura kami. Minura talaga kami. At sabi niya, sino tumulak sa akin? Minura kami.
at umalis ang matanda na nagmumura sa eternal garden niya. Nagmumura. Alam nyo, yun ang pinaka-solemn na libing na napuntahan ko. Bakit? Tahimik na tahimik. Dinig mo ang hihip ng hangin. Dinig na dinig mo. Maliban sa matandang palayong nagmumura. At merong naubo. Tawanan talaga. Ha? Nakalimutan namin may libing. Yun din ang pinakamasayang libing na napuntahan ko. Ngayon, pari na ako, tuwing nagmimisa ako sa patay, sinasabi ko, meron po ba sasama? May sasama. Para ready, di po ba? No? May sasama. Yung mga kamag-anakan, sino sasama? O yung pong mga sinusulatan nyo sa pinto, di ba? May pinipirmahan kayo sa pinto, di ba? Napirma kayo doon, napirma kayo. Ha? Pumirma kayo doon. Kasi yun, pagkatapos ng libing, inirarapol yun. Ang mabulot yun, nakasunod na mamamatay. Hindi nyo alam? Ngayon, alam nyo na. Alam nyo na. Ha? Hindi tayo nawawalan ng pag-asa kahit sa kamatayan. Napapaghiwalay tayo nito, pero hindi natin nakakalimutan ang ating pagmamahalan. Nakaugat ang pag-asa sa saya na dulot ng pag-ibig. Masakit ang umibig, ngunit darating ang araw ang pag-ibig ay susuklian ng kaligtasan. Ano sabi ni San Juan de la Cruz? Sa takip silim ng iyong buhay, sa pagluhod mo sa harapan ng Diyos, hindi tatanong ng Diyos kung magkano ang iyong naipon, saan ka nakarating, ano ang iyong naabot. Isa lang ang tanong ng Diyos, gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Ano ibig sabihin? Hindi sapat ang naglilingkod sa simbahan kung walang pag-ibig. Hindi sapat ang umattend na rekoleksyon kung walang pag-ibig. Hindi sapat na ikaw ay nagbibigay ng walang pag-ibig. Hindi sapat na ikaw ay nagpapatawad na walang pag-ibig. Bakit? Paulit-ulit ko yung sinasabi. Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka marunong magbigay. Pwede kang magpatawad ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka marunong magpatawad. Pwede kang maglingkod ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong maglingkod. Pwede kang magsimba ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagsisimba. Sapagkat pagdating ng araw, ang lahat ng bagay ay susukatin sa pagmamahal. Nakaugat ang pag-asa sa paghuhusga ng Diyos, nakaugat ang pag-asa sa pagpapatawad ng Diyos. Mahalaga na sa darating na bagong taon, tayo ay nagbabalik loob sa Diyos sa pamagitan ng pangungumpisal. Sa pamamagitan ng pangungumpisal. Mahirap yung komunyon ng komunyon, hindi nangungumpisal. Mangumpisal. Pag mayroong kumpisal ang bayan, ang una kong pagkakamali dito sa pako, ang una kong pagkakamali, ang alin? Umupo ako sa loob ng confessional. Yun ang una kong pagkakamali sa kumpisalang bayan dito. Bakit? Mahaba ang pila. Kasi hindi nila kita ang pari at hindi sila kita ng pari. Sinisilip ko ibang pari. Tapos na. Ako, mahaba pa ang pila. Ay, grabe. Lumabas ako.
Ano ka? Tapos sabi, ay, si Father! Tinatakpan ang mukha, As if maalala ko sila, di ba, ano? Mga mangumpisal. At kung kayo mangungumpisal, ikumpisal nyo ang inyong kasalanan, hindi kasalanan nyo ng inyong asawa. Father, ang kasalanan po ng aking asawa, ay hindi ho siya ang nangungumpisal, kayo nanay. Sorry, Father. Alam mo, Father, ang aking katulong, hindi ho, kayo po may nangungumpisal. Ano po inyong kasalanan, nanay? Ay, naku, Father, alam mo, Father, wala akong kasalanan. Ay, yan ang malaki niyong kasalanan, nanay. Sinungaling kayo. Mangumpisal. Ano pa? Nakaugat ang ating pag-asa sa ano? Sa pag-ibig ng mahal na ina. Ngayon po ay kapistahan ng Our Lady of Guadalupe. At mahalagang-mahalaga sa mensahe ng ina ng Guadalupe ang ano? Hindi ba ako nanay mo rin? Di po ba, ano? Am I not your mother? Bakit? Mahalaga yung hindi ka nakakalimot na merong nanay na nagdadasal. Hindi man kayang ibigay sa iyo lahat ng iyong nanay, pero alam mo may nanay kang nagdadasal. At ano yon? Sa huli, sa Ebanghelyo, ang anak ng Diyos ay tatawaging Emmanuel, kung saan ang Diyos ay sumasa atin. Sumasa atin. Yan po ang maiksing, sabi nga, salaysay tungkol sa dokumento na isinulat ng Santo Papa tungkol sa tema ng taong darating. Ano po ang hamon? Ano po ang hamon? Unang-una, ang Adbyento ay mas malawak kaysa sa Pasko. Ang Pasko, December 25 lang. Ang Adbyento ay simula nung ikaw ipinanganak hanggang ikaw ay mamatay. Ang Adbyento ay isang uri ng pamumuhay. It is not an event, but a way of life. Mahalaga yon. Advent is not just an event, but a way of life. Kung alam mong darating ang Diyos, kung alam mo na magtatagpo kayo ng Diyos, huwag niyong kakalimutan na hindi ka dapat magpabaya. Di po ba, na? Darating yon. Kailan? Hindi mo alam. Hindi mo alam kung kailan darating ang Diyos. Pero darating ang Diyos. Palagi ko itong kinukwento dahil yung aking yumaong spiritual director, minsan wala siya sa aming breakfast at nang siya'y pinuntahan ko, pagbukas ng kwarto, bihis na bihis. Bihis na bihis. Sabi ko, isa ng lakad ninyo. Wala. Uy, ba't kayo bihis na bihis? Anong sagot sa akin ng matanda? Kasi kagabi, nahihirapan na akong huminga. O ano ngayon? Nagbihis na ako. Para ano? Para pag nakita ninyo ako, di ako ay disente. Di ba, no? Tama din naman. Kasi pag natutulog tayo, suot natin mga gulagulanit. Di po ba, no? Ako may paborito akong t-shirt, gulagulanit. 3 beses nang tinapon yun. Kinukuha ko pa rin, akala nila basahan. Masarap talagang pagtulog yun eh. Kaya nga gulagulanit na eh, hindi pa ba, no? Pero maganda din yung mag-practice ka. Ano ibig sabihin? Maganda yung mamayang gabi, magbihis kayo. Bakit? Sigurado ba kayo magigising kayo bukas? Magbihis kayo.
Para pag nakita kayo, ay, ready. Di ba? Sino nakakaalam? Maraming nagplano kahapon na hindi nagising kanina. At maraming kaninang umaga nagplano para sa hapong ito, hindi na umabot. Tulad ko, na nagplano sa gabi, na stroke ng alas 5. Sino nakakaalam? Wala nakakaalam. Di ba? Ang yumaong Father Jerry Tapiador, ang dati namin teacher, ang sarap ng kainan niya. Maya-maya, sabi niya, parang masama ang pakiramdam ko. Ha? Naghanap ng taxi para dalhin siya sa hospital. Pagdating sa hospital, dead on arrival. Lugi pa yung taxi driver kasi walang magbabayad. Ay patay na eh. Ano sisingilin? Di ba? Hindi naawa yung taxi driver. Sabi niya, ha? Hindi nakapagbayad. Di ba? Si Father Jeff Manlapig nagkakasal. Pagkatapos ng kasal, papunta sa altar na tumba, patay. Isipin niyo yun. Si Bishop Rick Macaraig, nagbabasketball. Umupo lang. Nung tinatawag, patay. Hindi niyo alam. Hindi niyo alam. Sadyang mahiwaga ang buhay. Pero pag tinatanong kayo, sa anong pamamaraan niyo gustong mamatay? Sinong gustong inaatake? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Wala. Yung nasusunog, taas ang kamay. Wala rin. Yung nalulunod, taas ang kamay. Wala rin. Nasa gasaan sa tapat ng simbahan. Wala rin. Ano pa? Dadagana ng building. Ba't kayo natawa? Feeling nyo, hindi kayo mamamatay? O mamamatay? O sa anong pamamaraan yung gusto mamatay? Taas ang kamay ng gusto natutulog. Taas. Kita ni Lord yan, taas ang kamay. Yung hindi nagtaas ang kamay, mamamatay kayo, either nasusunog kayo, nalulunod kayo, nabangga kayo, nadagaan kayo ng building. Bakit? Pinapili kayo di po ba, no? Aba, feeling nyo ha. Alam nyo, totoo yun. Ang daming nagdadasal ngayon, sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Kaya sa mga misa, may namamatay na. Oo. Bakit namatay? Natutulog. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahababang pagtulog. Kaya hindi na nagising. Kita kayo ni Father Sunny dyan. Nakanganga habang nag-humili siya. Tapos namalayan mo. Kunwari ngingiti ka. Di ba, na? At guilty ka kasi kita ka ni Father Sunny. Pagkatapos ng misa, sasabihin mo, Father, ang ganda na sinabi mo. At tatanungin ka ni Father Sunny, ano sinabi ko? Ay, basta maganda. Yan ang gusto nyo, mamatay kayo habang natutulog. Di po ba, no? Baka mamaya na yon. Aba, pinapili kayo, ha? O, yung mga nagtaas ng kamay, magbihis na kayo. Bakit? May sinabi ba akong mali? Pinapili ka, di ba? Opo. Ano ka? Di ba? Magbihis ka. Pero Father, sana
Pag ako'y nakalagay sa kabaong, yung parang natutulog lang ako. Mamaya magpakuha kayo ng picture. Para may kukopyahan, di po ba na? Para talagang tulog na tulog kayo, di ba? Darating tayo doon. Ano ang ibig sabihin ng pag-asa? Hindi sinasabi ng pag-asa, hindi ka mamamatay. Hindi sinasabi ng pag-asa, hindi ka magkakasakit. Hindi sinasabi ng pag-asa, hindi ka luluha. Bakit? Kasi kung sinasabi ng Diyos, ako ang kagalingan, ibig sabihin meron kang karamdaman. Pag sinabi ng Diyos, ako ang kalakasan, ibig sabihin meron kang kahinaan. Pag sinabi ng Diyos, ako ang kabusugan, ibig sabihin meron kang pagkagutom. Pag sinabi ng Diyos, papawiin ko, pupunasan ko ang iyong luha, ibig sabihin ikaw ay lumuha. Ang ibig sabihin ng pag-asa ay hindi pagtakas sa katotohanan, kundi nangahawak ako sa aking pananalig ng aking Diyos ay tapat. Nananalig ako ng aking Diyos ay tapat. Lahat tayo magkakasakit. Lahat. Lahat tayo mamamatay. Kaya kung wala kang pag-asa sa Diyos, kawawa ka. Ano sabi? Kung inaasahan mo ang iyong yaman, dati kasi sa Greenbelt, mayroong bowl na kung saan may nakalagay na mga Bible passages. Di ba may mga simbahan ganun, ano? Nakalagay, dadampot kang ganyan. Ito. Nakikita ko sa Greenbelt dati, yung iba ko dumampot 3. Hindi naman ganun kadali gumawa nun. 3, sabi, ay hindi ito. Ay hindi. Ay ito talaga ang message. Yung mga namimili, di po ba, no? Mga namimili. Ano sabi ko? Pakisama mo ito dyan. Ang alin? You fool! I will take your life tonight. Pagkatapos nun, wala nang dumampot. Bakit? Isang kahangalan na umaasa ka sa iyong yaman. Huwag niyong kakalimutan, kahit ang doktor ay nagkakasakit, namamatay. At kahit ang pinakamayaman, ililibing na dukha. Dahil wala namang may bitbit na pera nang sila ay ibinaon sa lupa. Huwag kayong aasa. Ha? Ano lang sabi ng butihing Bishop Sok? Ang paghandaan mo na lang yun lamay. Na ano, huwag mong titipirin. Kasi sinisilip ka ng mga tao sa kabao. Hindi naman lahat nagdadasal, di po ba, ano? Pag nakitang ganyan, ang una sinasabi, ay, ang pangit ng makeup. Kaya huwag kayong magtitipid. Ay, ang pangit ng makeup. Pag maganda, ay, parang natutulog lang. Di ba, na? Yung mga parang natutulog lang, mahal ang bayad nun. Nag-bless ako ng patay. Hindi man lang inayos ang mukha. Nagpatato si nanay, nagpatato. Ng kilay. Hindi man lang inahit yung tunay na kilay. Kaya yung matanda, 2 ang kilay. Oo. Nakakatakot. Habang binibless ko ganyan, Lord, sana wag ko itong mapanaginipan. Ang pangit eh. Patay na, pangit pa. Yung mga nagpatato dyan, ipaahit nyo yan, ha? Ipaahit ninyo.
Ang hirap niya, di ba? Sabi ko doon sa purinarya, Kuya, ahitin mo naman yung... Ay, oo nga, di namin napansin, Father. Bakit ba nagpapatato ng kilay? Para palagi nakataas? Di ba, no? Yung mga kapatid namin paring kalbo, wala naman nagpapatatong buhok dito. Bakit? Maganda daw yung kalbo. Hindi lang tipid. Ano yon? Kahit nakatungo, parang nakatingala pa rin. Tabi po, tabi. Darating tayo doon. Naintindihan po ba ninyo? Darating tayo doon. Kaya nga, paminsan-minsan, mag-practice kayo. Lalong-lalo na yung mga mag-asawa. Wala dito mga asawa nyo? Wala. Mamayang gabi, mag-practice kayo. Magbihis ka ng maganda. Yung maganda ka, ha? Oo, magbihis ka. Grabe ka naman makatawa, ate. Magbihis ka yung maganda ka, yung kamangha-mangha ka sa yung mister. Yung ba pag tiningnan ka, sabi, At pag tinanong ka, bakit ka nagbihis? Sabi kasi ni Father Dave sa recollection kanina, magbihis daw ako. Ihanda ko daw ang aking sarili. At tingnan mo ako, na sa huling pagkakataon, gandang-ganda ka sa akin. Yeah. Yung mister mo, kinakabahan. Bakit? Kasi, baka ito na ang huling gabi. Patawarin mo ako sa aking pagkukulang. Yan, ganyan. Patawarin mo ako sa aking pagkukulang. Huwag mong kalimutan ang aking mga pagmamahal. Yan, ganyan. At halikan mo ang iyong asawa. Yapusin mo ng mahigpit. At sabihin mo, baka hindi na tayo muling magkita. Yeah. Dapat ganyan. Para yung asawa mo, lugsong-lugso ang kalooban. At sabi, bakit? Pakiramdam mo ba? Kukunin ka na ni Lord ngayon. Yun. Ibig sabihin, damang-dama niya. Sabi niya, hindi. Feeling ko ikaw. At least naalala ka na ikaw maganda, no? Kaya, magbibihis na rin yun. Kidding aside, nobody knows. Walang nakakaalam. Walang nakakaalam. Kaya ano pa lagi ko sinasabi, dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin. Hari nawa, makapag-iwan tayo ng magandang alaala. Inuulit ko, dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin. Kahit gaano kayaman. Pero pwede tayo mag-iwan ng magandang alaala. Mahirap yung ikaw ay nasa kabaong, sinisilip ka ng tao, at sasabihin ng mga tao, patay na pala yan? Di man lang nagbayad ng utang. Magbayad kayo ng utang. Mahirap yung pinautang ka dahil nagmakaawa ka. Ngayon yung naniningil, galit ka. Mahirap yan. Bakit yung naniningil, parang silang hiyang-hiya na naniningil sila, no? Magbayad kayo ng utang. Oy, di ba? Yung inutangan mo, nagtitipid. Pero yung nangutang, nagpo-post sa Facebook, kumakain sa Starbucks. Ang kapal, di ba? Maiksi lang ang buhay.
Maiksi lang talaga. Walang nakakaalam. Nung namatay ang aming tatay, 82 years old siya, 82. Sinulat niya, I'm 82, I thank God. Bakit niya sinabing, salamat sa Diyos, ako ay 82, sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, life is only 70, 80 for those who are strong. Maiksi lang ang buhay. 70 at sa mga malalakas, 80. Yan. Sa aklat ng karunungan, kung alam mo na bilang ang iyong araw, lumalago ang iyong karunungan. If you know that your days are numbered, you will grow in wisdom. Hindi ka nag-aaksaya ng buhay. "62 na ako." Sabi nung Ali kanina doon sa harapan, mukha ka palang bata, Father. Oh, bro. 62. 62. Diba? Senior, 20% discount. Oo. Pero kung makaka-80 ako, 18 years na lang ako. Tama po ba? 62. Kung makaka-80, 18 years na lang. Ito mukha ng 18 years na lang. Tanggap ko. Bakit? Nagparamdam na ang Diyos eh. Sa aking mga near-death experience. So, hindi ako nag-aaksaya ng oras. Hindi, mali yung, total, malapit ka na, kainin mo na lahat. Hindi, mali yun. Nung na-stroke ako, nang sabi ng doktor, Father, huwag kakainin ng bawal. Ano po ang bawal? Sabi ko sa doktor, ano po ang bawal? Sabi ng doktor, basta masarap, bawal. Di tapos, di po ba, no? Basta masarap, bawal. Kaya pag may nangkalok, Father, kain tayo saan? Doon po. Masarap ba doon? Ay, opo pa. Ay, bawal. Pag may nagbigay, Father, masarap ito. Ay, bawal. O, di, gano'n talaga, di ba, ano? 18 years. Ito mukha ng 18 years. Pero pag tinitingnan ko kayo, meron sa inyo sa mukha pa lang malapit na. Aba! Hello? Feeling nyo? Mauna ako sa inyo? Ano ka? Mauna kayo sa akin. Maiksi lang ang buhay. Sabi nga doon sa misa sa patay, iyakang-iyakan. Nagustuhan yung homily ko. Iyakang-iyakan. Pagkatapos ng misa, sabi nung nanay, Father, sana pag may namatay, sabay-sabay na lang. Sabi niya, sabay-sabay. Opo, Father. Bakit? Para wala nang iyakan, Father. Sabi ko sa kanya, Nanay, hindi naman makatao yan. Bakit daw, Father? Inimbitahan mo lang akong magmisa, isasama mo pa ako. Wala na magmimisa sa inyo. Di ba? Hindi tayo sabay-sabay dumating, kaya hindi tayo sabay-sabay aalis. Pero wag niyong kakalimutan ito. Dumating kang walang dala, aalis kang walang dadalhin, hari nawa, makapag-iwan ka ng magandang ala-ala. Huwag mong kakalimutan, mga minamahal na mga kapatid, what really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Sapagkat lahat ng iyong nahahawakan, darating ang araw, yan ay iyong bibitawan. Huwag niyong kakalimutan yon.
Lahat ng iyong nahahawakan, anuman ang iyong pinagmamalaki, yan ay iyong bibitawan sapagkat wala kang lakas na ititira. No? Kaya nga pinasabi ko ito sa mga kabataan, huwag pagalitan ng matatandang magulang kapag sila'y nakakabasag ng pinggan, baso, o nakakahulog ng mga gamit sa lamesa. Hindi dahil gusto nilang ihulog yan, hindi dahil gusto nilang basagin yan, sadyang ang kailang mga kamay ay wala ng lakas. Kaya sa darating na Pasko, sa natitirang lakas ng matatandang mga magulang, mga anak, maganda ang iyong regalo, pero mas gusto ng nanay pisilin ang palad mo. Hello? Maganda ang iyong regalo, pero mas gustong pisilin ng nanay mo ang palad mo. Mas gustong pisilin ng nanay mo ang mukha mo. Na dating nung ikaw ay maliit, nagpapahalik ka. Pero bakit pag tumatanda ang anak, pag hinahalikan ng magulang, pinupunasan na, no? Di ba, anak? Isang hiwaga yun. Bakit nung maliit ka, pumapayag kang halikan ng iyong matandang magulang? Bakit ngayong ikaw na ang matanda, pag ikaw hinalikan, pinupunasan mo na? Please don't insult your aging parents by doing that. Time will come that your only longing is to be with people you love, not with the things they can give. Darating ang araw, ang hinahangad ng bawat pamilya, lalong-lalo na nakakatandang magulang, ay ang makaniig ang mga anak na halos wala ng oras sa araw-araw. Anak, pasyalan mo naman ako. Nanay, busy ako. Ano bang kailangan mo? Kailangan mo ba ng pera? Ipapadala ko sa GCash. Anak, pasyalan mo lang ako. Ano ba, nanay? Gusto mo ba ng damit? Anak, pasyalan mo naman. Gusto kitang makita. Mahirap yung kung kailan patay na. Sa kanya sasabihin sa kabaong, I love you, Mama. I miss you. Tigilan mo yan. Hindi na yan dinig ng patay. Kahit anong yapos nyo sa kabaong, hindi na yan ramdam. Kailan pinapadama ang pagmamahal? Habang buhay. Kaya nga tinanong ko kayo kanina bakit hindi kayo namatay? Seryoso ako. Ngayon, hindi nyo alam kung hanggang kailan kayo. Pero sana hindi nyo sinasayang ang mga pagkakataon na meron pa na makapagpadama ng pagmamahal. Doon sa mga matatanda, dati ang tanong ko, ilang Pasko pa meron kayo? Hello? Ilang Pasko pa meron kayo? Di ba? Ngayon, habang tumatanda, ang tanong ay, ilang Pasko na lang meron kayo? Yung ilang Pasko pa, matagal-tagal pa yon. Yung tanong na ilang Pasko na lang, malapit na talaga yon. Kaya mga anak, huwag nang bigyan ng sama ng loob ang matatanda niyong magulang. Lalong-lalo na yung mga anak na nagtataas ng boses sa magulang.
Yan bang ipapabaon ninyo? Yan bang ipapabaon? Yan bang alaala na ipapabaon na kayo ay sumisigaw, walang galang, at sasabihin sa magulang, paulit-ulit naman kayo eh. Di ba? At bigla kayong tumahimik. Kasi totoo, di po ba? Ano? Huwag kayo paulit-ulit, ang kulit nyo eh. Bakit paulit-ulit? Kasi hindi niya naramdaman na nakinig ka. Uulitin ba niya kung naramdaman niyang nakinig mo? Di po ba, no? Bakit ba sumisigaw ang matatanda? Kasi yung mga bata ay hindi nakikinig. Tama po ba? Bakit sumisigaw ang mga misis kay mister? Hindi nakikinig si mister. Di po ba? Bakit sumisigaw si mister? Ano sagot? Bingi si misis. Di ba? Ang pag-asa ay wala sa pera, wala sa lakas, wala sa titulo. Magsabi kayo. Anumang nahahawakan ng kamay ay hindi yan pwedeng pagkunan ng pag-asa. Anuman ang nakikita ay hindi pwedeng pagkunan ng pag-asa. Sapagkat darating ang araw, mabubulag ka. Darating ang araw, wala ka ng panghahawakan. Kaya maganda yung tanong. Yung iba ay ilang Pasko pa, yung iba ay ilang Pasko na lang. At doon sa namatayan, sabi ng aking kaibigan kahapon, pinaiyak mo ako, Father. Dahil sa pagkamatay ni nanay, ngayon ko nang na-realize sa Paskong ito, kahit meron kaming bagong bahay, kulang na kami. Kaya ano sabi ko? Go home while you can. Go home while you can. Sapagkat darating ang araw, hindi ka na makakauwi. Mawawala ba ang bahay mo? Hindi. Ang inuuwian mo ay hindi bahay. Ang inuuwian mo ay tao. Darating ang araw, wala na ang nanay mo. Darating ang araw, wala na ang tatay mo. Darating ang araw, wala nang ibang kasama mo sa bahay. Or darating ang araw, hindi ka na makakauwi. Ang aso mo, nag-aantay sa pinto, ngunit wala ka na. Kung may aso ka, tingnan mo, kakawag-kawag yan ngayon. Darating ang araw, titingin yan sa pinto, na bigong-bigo, dahil ang dating dumarating, hindi na makakarating. My dear friends, my brothers and sisters, hope is not on the things we can hold, not on the things we can see, not on the things we can count, not on the places we can go. Hope is what is God is giving us as we celebrate Advent. Kaya nga kahit pari, tanggap namin na darating ang araw, ang aming misa ay iyon ang aming huling misa.
na para bagang ito ang unang misa. At yan na lang ang misa na pwede kong gawin. Every priest has to realize that every Eucharistic celebration could be the first Mass, the last Mass, and the only Mass. Why? We will not be forever strong and healthy. We will never be young. Kaya ipagdasal nyo kami mga pari. Alam po ninyo, pagbatang pari, ang daming lumalapit. Bakit? Amoy pari pa. Ngayon, yung mga nag-retire na pari, wala nang bumabati. Bakit? Paring may amoy na. Oo. Amoy kating ko na eh. Darating tayo to. Di ba? Kahit anong pabango niya, wala na. Tiger balm, efficacent oil, white flower, katingko, lahat na lang. Salompas. Di ba? Yan ang grupo ko ngayon. Yan ang grupo ng kapariang kasama ako. Bago yung pabango mo ah. Oh, galing ito sa Hong Kong. Kahit galing yan kung saan, amoy matanda pa rin, di ba ba? Ano? Hi, my dear friends, my brothers and sisters. I hope you're getting the point. Count your days. Value it. Because it might not return to you again. Love while you can. Pray while you can. Smile while you can. Forgive while you can. Give while you can. Be happy while you can. Maiksi lang ang Pasko. Celebrate this Christmas as if the last, the first, and the only Christmas you will have. Do not be afraid. If there's another one, be grateful. At least you have not wasted the every moment that God has given you. Amen? Sumainyo ang Panginoon. Magsitungo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Naway patuloy kayong ingatan ng Diyos. Ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron man sa inyong may karamdaman, naway pagkaluban kayo ng Diyos ng kagalingan. Gabayan kayo sa inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man kayo pinagdadaan ng suliranin o problema sa buhay, tuwangan nawa kayo ng Diyos. Alisin ng Diyos ang iyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang iyong mga pananalig at pag-asa sa Kanya. Nawa ang iyong mga pamilya saan man naroroon ay pagharian ng Diyos ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Nawa kung anuman ang iyong mga panalangin at pagdulog, ipagkaloob ito sa inyo ng Diyos. Kung anuman ang makabubuti, makababanal para sa inyo at para sa inyong mga mahal sa buhay. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose ng tapat niyang esposo, ang ating patron si San Fernando, kayo ang inyong pamilya ipagpalain nawa ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Babati na ako. Merry Christmas! Salamat po. Father Dave, salamat po. Salamat sa Diyos. Alam niyo, matagal ako sa Vicaria dito. Dito ako nagdito. Dito ako naging assistant parish priest. Then dito ako naging parish priest of the world. Then naging parish priest. Pwede pala yun? Pero ngayon lang ako nakakita ng isang Catholic Category na maraming tao. At thank you, Father Dave. Oh, grabe, ganun ba? Maraming tao sa Indonesia. It's only Father Dave who can do it. Thank you, palakpakan natin siya. Salamat po.